Okay lang, okay lang. Oh, paglayo-layo doon sa pinagsemplangan, sabay, ang sakit. Ang sakit ng balakang ko. Diba? Why? Kasi, these non-verbals can show, no, smiling in the Philippines, can show na we are okay. We are trying to be okay. No? Di ba meron nga tayong sinasabing, smile though your heart is aching. Di ba? Kaya nga kung maalala ninyo, pag tagpi-tagpiin natin, ang sabi ni Sir Chris nung nakaraang meeting, non-verbals are just cues. Non-verbals are just clues. Clue lang, no? Na kung ano ang pwedeng meron sa communication. But, hindi siya yung fact. Hindi siya yung totoo. Nag-break. Nakipag-break yung girlfriend mo sa'yo. No, iniwan ka. No, iniwan ka sa gitna ng kalsada. Nakipaghiwalay, sinampal ka. Anong gagawin mo? Iiyak ka ba kaagad? Hindi. Ngingiti ka lang. Diba? Ngingiti. Wala. Pagka may mga tao nakakita sa'yo, ngingiti ka lang. Diba? Minsan, sasabihin mo pa, wala nagtatampo lang eh. Mga ganun ka pa. Ngingiti ka lang, pero pag talikod mo, nako, hikbi na, humihikbi na. Unti-unti nang humihikbi. Paglakad ng mga 5 steps, hagulgul eh. Di ba? So, ganun po yon. Okay? Now, while smiling is widely deemed as acceptable and friendly, no, in low context, no, many other countries may seem as weakness sa Russia. No? Napansin niyo ba si Vladimir Putin, yung presidente ng Russia? Nakita niyo na ba siyang ngumiti? Nakita niyo na ba siyang mag-full smile? Di ba hindi pa? Kasi sa kanila, ang pagngiti, sa iba friendly, sa kanila ang pagngiti ay pagpapakita na mahina kang nilalang. Alright? So sa Asia, yan, pain or embarrassment. Okay? Now, gesture, yung mga ano natin, no? Nodding hands, no, varies differently, no, in different countries. No, nodding from side to side means I don't know, while India, it means no. All right? Yan yung mga sinasabi natin na mga dapat natin i-consider. What else? No? I don't know if I've already used this as an example, but this one, let me open my camera. Okay? Can you see my hand gesture? Can you please use the chat box to give me your idea about this sign? What do we mean by this sign? Sige nga. What comes to your mind when you see this sign? Nag-chat ba? Nangyay natin. What comes to your mind when you see this sign? Wait lang ka. Ba't di ko nakikita yung mga nag-chat? Ayan. Kita ko na. So, some of you, yan. Okay. No? Yung iba, money. No? Now, this sign, no, tama naman yung mga sinabi nyo, this hand gesture, no, is showing that you're okay. You're okay. Sometimes this hand gesture, no, is saying that you need money, right? So, iba-iba. All right? Okay. Goods. No, okay lang. Okay na yan. Pengin pera. Okay? But, that's in Asian country. But if you're going, no, in different countries, no, Western countries, no, this is not good. Oh no, this is not good. Diba? Why? No?
I know that everybody's here is open-minded naman, no? So, this one means butthole. Alright? So, in those, in Western countries, no? Some of the Western countries, wag niyong gagamitin tong gesture na to. How are you? Bigla kang gumanon. So you're a butthole. Di ba? What else? This one. This one means okay. Okay din, di ba? Okay. But again, in some countries, this means, no? I need a ride. Di ba? Yung gumaganon. Sa highway, I need a ride. And also, in some countries, no? Western countries then, this means, let's have a sex. Alright? So, yun yung mga hand gestures na yan. So, you need to be very careful, no? In the Philippines, no, okay, minsan pagka gumanyan, iba na ibig sabihin. Tama? No? Tulad ng lagi kong sinasabi, this one, eto, chef's kiss. Pag masarap ang pagkain. No? But this one in the Philippines, pag nakakakita kayo ng gantong hand gesture, no, natatawa na yung iba, no? Nag-iisip na yung iba, no? All goods pala ito eh. Di ba? All goods. Smoke weed every day. Yan. So, iba-iba po yung ibig sabihin ng mga hand gesture na yan. So, you need to be very careful, no, on your gestures. Next, we have the physical space, no? What do we mean by physical space, no? In the USA, people prefer to have more physical distance between the two people who are conversing. No? Gusto nila mas malayo yung gap. No? But you know what? In the Arab, no? In the those countries, no? Around Arab, they would often come close, no? To have better interaction. And you know what? Paano ba silang magbatian? No? How do people there say hello? No? Yan, nagbebeso-beso kahit lalaki. Some of them are using nose to nose to greet one another. No? Pero mo, napakalaking pagkakaiba. No, they also allow, no, their good friend to hold their hands kahit lalaki. No, walang mali siya sa kanila yon. Bakit? No, physical space is not a problem with them. Okay? Kung nakikita nyo dito, no? Kung nakikita nyo po, wait lang ha. Kung nakikita nyo dito, no, meron tayong tinatawag na intimate space, no? Personal space, social space, and public space. When we say intimate space, ito yung space, no, na acceptable pagka tayo'y, kunwari, magkarelasyon kayo, boyfriend, girlfriend, o kaya yung mother, father mo, pag kinakausap ka, yan, intimate space, pwede yan. No, yung personal space naman, yan yung pagka meron kang kausap na somehow close mo. No? Yung mga classmates mo, pwede rin yan, no? Yung mga ka-close mo na kaibigan, no? No, mas malapit ang intimate. Bakit? Kasi you have an intimate relationship with that person. No? Then we have the social space. Ito na po yung mga, kunwari, nasa mga party tayo. Social gathering, ayan, pwedeng medyo magkakalapit ng konti. No? Ibig sabihin yan, of course, hindi pa tayo magkakilala, acquaintance pa lang tayo. So you need to give me a distance. No? And then the last one is the public space. Ito naman yung pagka totally you're unaware of the people, no, around you. Anong example niyan? Kunwari, nagtotok ka, no? Meron kang speech, public speech, no? Ganyan kalayo yung mga tao dapat. Okay? Next. Eye contact.
no? Ayan yung mga sinasabi ko rin lalo, no, na eye contact, no? A long eye contact in Asia might seem, no, intimidating. Okay, sa Asia tayo, no, lalo na kunwari, teacher nyo, lalo sa mga babae, di ba? Kayo ba, ano kayo, okay sa inyo, natitigan kayo ng mga 5 minuto ng teacher nyo habang nagtuturo? Kahit hindi babae, kahit nga lalaki, may ilang eh. Di ba magiging uncomfortable kayo? No? And also in the Philippines kasi there are plenty of law, no? There are plenty of law that states na even eye contact can be considered harassment. Okay? So ako as a professional teacher, alam ko kung kailan ako tititig, alam ko kung kailan ako aalis ng tingin sa mga batang kausap ko. Bakit? No, because very long eye contact. Sabi mo ng mga 5 seconds, long na yun eh. 5 segundo mong titigan yung bata, no? Baka ano na siya, maging uncomfortable na siya. And being uncomfortable can be used against you. Pwede ka nang makasuhan ng harassment. Basta maramdaman ng bata na uncomfortable siya sa'yo, no? At hinaharas ka niya. Ay, hinaharas mo siya, rather. Okay? So, sa ibang bansa naman, America and Europe, it shows sincerity. No, sa Amerika, pagka mas matagal, pag tinititigan mo yung kausap mo, it means na seryoso ka sa sinasabi mo. There are some research that shows, no, that longer eye contact, no, means that you are saying the truth. No, but I'm going to break that research kasi even me, no, when I was still studying, mas gusto ko nakatingin sa malayo, mas gusto ko nakatingin sa mga puno. Nung nag-aaral pa ako sa PUP, ang classroom ko West 111, West 113, no, nandun ako sa May Lagoon. Okay? Sa May Lagoon ako nakaharap. And dahil mapuno doon, mas malamig doon, lagi ako nasa may bintana. Pagka may nagsasalita sa harap, doon ako nakatitig. Pag nagre-recite ako, titignan ko lang yung professor ko saglit na saglit, mga 1 second, tapos titingin ako sa puno habang sumasagot. No? Bakit? Well, ganun ako eh. Saka, sincere naman yung sinasabi ko at tama yung sinasabi ko. No? So, yun po yun. Okay? Body posture. No? Crossing legs and showing the sole of your shoe is considered offensive, no, in many Arab countries. So sa iba naman casual lang 'yan, pero sa Arab countries, and of course, no, sa interview, I'm going to recommend you not to do that. Dapat kalmado lang tayo. Sit up straight, no, hands on your lap, ganun lang dapat. No, and then if we're going to shake hands, no, dapat eye level yung tingin natin sa mga kausap natin, then shake their hands. And then after that, don't shake their hands ng matagal. Siguro mga 3 seconds. No, then usually, no, there's an unwritten rule in shaking hands na pagkatapos na kayo mag-usap or gusto mo nang i-break yung handshake, pigain mo yung kamay niya nang hindi naman masakit. No? That means that, oy, tapos na tayo. See you later or see you next time. Okay? So, yun po yun. Next. So, these are the different body language, no? Na dapat natin consider. Basahin nyo na lang. But technically, no? Ito yung mga dapat nyong i-avoid pagka may interview. Itong, lalo na tong power posing, no? Yung ating nakalagay yung ating kamay sa ating nakapamewang, no? Pag may kausap ka at nakapamewang yung kausap mo, pinapakita ng kausap mo na he or she do have more authority than you. Paano naman, sir, pag naka-cross arms? Ang ibig sabihin ng cross arms ay they are not interested in whatever things that you are saying. So, yun po yun. So, i-avoid natin yan. Bakit? Yung mga interviewer, no, ay medyo nakatingin din sa non-verbals, lalo na pag customer service yung a-applyan ninyo. Ako,
Pagka na may nag-apply sa aking teacher, sabi ko nga sa inyo, almost 70% of communication takes place non-verbally. Well, hindi naman sa ginajudge. I'm just trying to look if they are fitted in the position that they are applying for. Okay? What else? Non-verbal din yung haba ng kuko. Yung dumi sa kuko. Diba? Nag-apply ka ng trabaho. Oh, ang haba ng kuko mo. Tapos ang dumi. Okay lang sana kung may manicure. No? Nag-apply ka ng trabaho. Nag-apply ka sa KFC. Tapos yung kuko mo, ang dumi. Eh, ba't kita tatanggapin? Hindi ka nga marunong mag-alaga ng sarili mo. Tapos, hahawa ka ng pagkain. Alright? So, yun yung mga kinoconsider natin. So, basahin nyo na lang yung iba dito. This would be very helpful for you if you're going to have an interview. Okay, next. Touch or physical contact. While kissing someone on the cheek and long embraces might seem pretty normal greeting in Europe, no, sa Asia, it's a violation. No, offense, letter S yun, no? Sa Asia, for example, si Sir Chris, no, natuwa ako sa isang estudyante. Natuwa ako sa isang babaeng estudyante, no? Hinag ko siya. Ano sa tingin nyo? Anong tingin nyo sa nangyari? 'Di ba? Pwede nyo akong pag-isipan ng masama. Even though my only intention is to just hug her because I'm so happy on the result of the exam. Ano nang isipin ninyo? Offensive. Bakit? Baka sabihin nyo, ay, nangaharas si Sir Chris. 'Di ba? But, you know, in Europe, napaka-normal sa kanila yon. Bakit? They are liberated. On these liberated countries, walang problema kahit maghalikan pa kayo dyan sa daan. Kahit mag-ano pa kayo. Actually, this is a real story, no? I have a friend, no? He's working, no? On mercury drugs, no? As chemist. No? Pero scholar kasi siya ng mercury. So, pagka scholar ka ng mercury, they're going to pay for your tuition but meron kang contract ban sa kanila. So, dahil magaling siya, pinapadala siya sa ibang bansa para mag-seminar. Nakwento niya sa akin, alam mo ba, dun sa nagpunta ako sa sa Paris, Diyos mio, merong naglalapla. Sorry. May naghahalikan dun sa dun sa may bench. At yung mga tao, dinadaan-daanan lang. Grabe. So, parang wala lang sa kanila. Bakit? Well, normal na sa amin yan eh. Okay, sige. Kiss lang pala eh. Di ba? Well, actually, hindi nga lang daw kiss eh. No, medyo sumusobra na. PDA na talaga. No, sa kanila, normal yon. Tatawag ng pulis, sasabihin mo, hey, policeman, may nag-aano doon. Sabihin lang sa inong pulis, ewan ko sa'yo. No? Wala lang kasi sa kanila yon. No, that's very normal. Okay? Ayan, yung nakikita nyo na Arab people, nagno-nose to nose. Ganon kasi sila mag-greet sa one another. No? It doesn't, they don't care about your gender. They don't care kung pares tayong lalaki. Mag-nose to nose tayo. Bakit? I'm just showing respect to you. Yung iba nagbabaw. No? Actually, there is one country na, wait lang let me, ano nga ba yun? In Zimbabwe. No? Sa Zimbabwe, paano sila mag-greet? No? Paano sila mag-greet ng hi, good afternoon, no? Pumapalakpak sila. Pag nagpunta ka ng Zimbabwe at gusto mo magsabi ng good morning, papalakpak ka. Good morning, good morning, good morning. Ganon. Di ba? Sa atin, sa Pilipinas, paano? No? Ngiti. No? Kaway, parang politiko. Diba? Morning. Diba? Sa kanila, papalakpak ka sa Zimbabwe. Okay? So, yun po yung mga different greetings nila. No? So, now, let's move further, no? Let's define what stereotype is. No? So, stereotype often reflect the difference
in socioeconomic status. Pag sinabi nating stereotype, this is important to it is important to suspend judgment. Okay, bakit? Stereotype often contain only a grain of truth but cannot characterize an entire culture. So pagka sinabi nating stereotypes, hindi buong katotohanan 'yan, no? It is only a grain of truth. So hindi po tayo dapat maging stereotype. Yan yung mga sinasabi na kunwari, basta kulot salot. 'Di ba? Stereotype ka, porket kulot yung kausap mo, salot agad. 'Di ba? What else? Yung mga medyo dark yung skin color, no? So yan, yung mga ganyan. So hindi po kaagad sila mga masasamang tao. Okay? Next, let's have the identity. No? Identity is the distinguishing character or personality of an individual. No? Identity encompasses the memories, experience, relationship. So, eto pong nakikita ninyo sa inyong screen ay Philippine identity. No? Katulad na lang ng pagbabano po. Saan pa bang country tayo merong alam na nagmamano? Wala, di ba? So, identity natin yan or pagkakakilanlan natin yan. So, pag nagpunta ka na ibang bansa, no? Nakita mong may magmano, matik Pilipino yan. Okay? Kalabaw. Yan, kalabaw. Tayo na may kalabaw. Tarsier. No? Mga nagbubuhat ng bahay or tinatawag nating bayanihan. Pilipino lang yan. No? Mga festival. No? Sa Philippines lang naman lahat ng pinagdiriwang eh. At syempre, sa Pilipinas lang bumabaha. No? At habang bumabaha, may nagbabasketball. No? Habang bumabaha, may lamesang lumulutang. Merong alak, may pulutan, shot mo na, boy. Tayo lang naman Pilipino ang very resilient na binabagyo na tayo, may disaster na. Lalo to naalala ko nung Ondoy, I'm high school, no? During that time, nung Ondoy. Yung mga pinsanan ko sa mga tito ko nandoon sa bubong. No, lahat ng mga babae, mga nagkakagulo na naglilinis, naghaano or naghahakot papunta sa evacuation area sila. Ato, uminom ng gin. Habang umuulan, uminom ng gin, namumulutan, di ba? May payong lang yung pulutan. Di ba? Very resilient. Very, hindi ko masabing walang paki, pero parang gano'n na nga no? Bumabagyo, magugunaw ng mundo, amo na basta lasing ako. Di ba? So, identity natin yung mga Pilipino, di ba? So, cultural identity, no? Culture is shared characteristic of group of people. No? When we say cultural identity, no matter if a culture is a widespread or kept within small group, young or old, no? Culture can teach us about ourselves. Culture can tell someone who we are. No, kahit na mawala na tayo, 'di ba? Marami nang nawala sa pamilya natin, marami nang nawalang mga bayani, pero kung ano man ang ginawa nila, kung ano man ang kulturang meron tayo noon, hanggang ngayon ginagawa natin, memories will live on. Okay? Next. Ito ano lang naman to, monochronic and polychronic. When we say monochronic, no? Ito yung mga bansang monochronic, yung mga naka-blue. No, when we say polychronic naman, yung mga naka-red, yung mga monochronic, ito yung kaya nilang gawin sa isang oras ay isang bagay lang. Hindi nila kayang mag-multitask or hindi naman sa kaya, hindi sila mahilig mag-multitask. No, kung napapansin niyo yung Philippines, polychronic, bakit? We can do many things at once. 'Di ba? Kaya nating gawin lahat ng bagay sa isang bagsakan lang. Okay? Kaya nating gawin lahat ng mga bagay-bagay ng mabilisan. 'Di ba? So, in different countries, no, iba-iba ang oras doon, no, lalo sa trabaho. In Japan and China, longer hours, no? Longer hours ang meron sila. Pero in Japan,
they are allowing their employees to sleep. No, pwede kayo matulog, may sleeping time. Bakit? Sila naniniwala na pagka natulog ka sa trabaho, you are trying to recharge, no, to work further. Sa atin, pagka natulog ka, memo, awit, di ba? Naidlip lang lamot. Next, sabi ni Deborah Cater, you have to taste a culture to understand it. Hindi literal na didilaan mo yung sahig ng culture. No? Ano yun? Ibig sabihin, para matikman mo ang kultura ng iba't ibang lugar, kailangan mong kumain doon. No? Para masabi nating masarap ang Western food, kumain ka ng Western food, kumain ka ng Japanese food, kumain ka ng mga iba't ibang food. But this is what I'm going to tell you. Always remember this. In the concept of taste, no, there is no better and worse taste. Ako actually, hindi ko sinasabing hindi masarap. Ang sinasabi ko lang, iba lasa. Bakit? Katulad na lang ng Vietnamese food. Nakakain ako sa isang Vietnamese restaurant. Walang lasa. Walang lasa yung kinakain ko. Tapos sarap na sarap yung kasama ko. Sabi niya, masarap ba? Sabi ko, iba lasa eh. Hindi ko sinabing hindi masarap. Bakit? Eh kasi siya sarap na sarap. Bakit ako hindi nasarapan? Baka may problem ako. No? Or baka merong better sa akin. No? Or hindi. Merong ibang mas kailangang intindihin dun sa pagkain na yon. Kasi I cannot tell na Filipino food is better than this food. Bakit? Kasi iba't iba ang kultura na meron tayo. Iba't iba ang culture na meron tayo sa paggawa. No? Philippine barbecue may be different from American barbecue. No? Kasi ang barbecue natin, pinupunasan natin ng UFC banana ketchup. Tama? Tapos pinupunasan natin gamit ang homemade na pamunas, 'di ba? Yung dahon ng saging, ginogoma lang natin 'yon tapos pinampupunas, no? Minsan hindi pa hinuhugasan eh. Ha? Yun daw yung nagpapasarap doon. No? Banana ketchup, halo-halo, banana ketchup, lagyan mo ng paminta, lagyan mo ng kung ano-ano, bahala ka kung ano makita mo sa ref. No? So tayo, sarap na sarap doon, pero pag tinikman ng iba, parang iba yung lasa. So tatandaan ninyo, no? There are different tastes. No? So you cannot say that Japanese food is not good. Japanese food is not delicious. You cannot tell that. Kasi iba-iba yung lasa ng bawat culture na meron tayo. Okay? So always remember that cultural differences should not separate us from each other, but rather cultural diversity brings a collective strength that can benefit all humanity. No? Intercultural dialogue is the best guarantee of a more peaceful, just, and sustainable world. Kahit na ano ang pagkakaiba ng bawat kultura na meron tayo, no, I've discussed with you the different cultures in different countries, no? Kahit na gaano kaiba-iba yan, all we have to do is to understand one another. We need to study it. That's the purpose why we are communicating, no? That is the sole purpose in this lesson. For you to understand different culture, for you, no, not to misunderstand them. Okay? The main reason why we discuss all these things, no, all these things in lesson 2 is because I want you to understand more. I want you to learn more about their culture for you not to misunderstand them and vice versa. Okay? Okay po ba tayo dyan? Do you have any questions so far? Do you have any questions, my dear brothers and sisters? None? Sige nga po again. May questions po ba? Kindly hit the thumbs down nga po kung walang questions. Ayan, sige. So, if you don't have any questions,
I'll be posting your quizzes and activities regarding lesson 1 and lesson 2. And then if you're going to ask me if my midterms, we're not going to have midterms examination. Kukuhanin ko yung midterms ninyo dun sa mga quizzes na ibibigay ko sa inyo. Okay? So wala na tayong special day for a midterm exam. So kasi ang midterm exam 1 day lang dapat So ayokong magpa-midterm kasi ayoko namang ma-rush kayo na 1 day nyo lang sasagutan yung mga dapat sagutan. So I'm going to post your activities, quizzes, about lesson 1 and lesson 2. Then I'm going to give you ample time to answer it. I'm going to give you at least 2 weeks to answer everything. Okay po ba tayo doon? Yan, sige. So, if you don't have any questions, just wait for your quiz, and activities. Then, I'll be announcing, when are we going to meet again, But for now, finish all the quizzes and activities, that I'm going to assign, to you para may makompute tayo na grades ninyo. Again, that's the thing that I'm asking you to do. I'm asking you to answer the quizzes, activities, that I'm going to give you para hindi tayo magka-problema sa computation ng grades ninyo. Alright? So with that, goodbye everyone and I'll be seeing you soon. Goodbye everyone. Bye, sir. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po.